nag-approve ng 2025 budget ng maraming issue. Ano ito? Anong goal niya? Focus sa 2025 kasi mas maraming project ayaw niyang gamitin yung previous year. Hello mga ka-psychology, maligayang pagdating dito sa ating channel and we are here again for another psychology and social issues discussion. Okay, so sa huling video natin, medyo matagal-tagal na, mga ilang araw na, I think 2 weeks kasi medyo naging busy tayo. Ito usapan natin sa pinangako ko sa inyo nung sa huli na kung saan um, analyze natin yung attitudes and behavior ng Vice President Sara Duterte. And pinangako ko na ang susunod doon ay yung attitudes and behavior naman ng isang organisasyon. Tingnan natin kung pwede ba nating i-apply ito. Dito yung analysis ng attitudes and behavior ay applicable ba sa pag-identify ng attitude ng isang organisasyon. At ang napili natin ngayon mga ka-psychology ay itong Marcos administration. So, stay tuned kayo hanggang sa huli kasi medyo madugong analysis ang gagawin natin dito. Okay, so i-share ko na itong Microsoft Excel natin. Kung napanood ninyo yung ginawa natin kay Vice President Sara Duterte, tinignan natin yung mga behaviors niya, ganun din ang gagawin natin dito sa Marcos administration. Pero hindi ito nakafocus kay President Bongbong Marcos. Nakafocus ito sa buong administrasyon niya, kung ano ang mga ginagawa nila. Okay? So, kung gusto ninyo, mag-comment lang kayo kung gusto ninyong i-focus natin sa behavior and attitude ni Bongbong Marcos. Pwede rin. Pero, medyo mahirap kasi iba't ibang klase at ibang tao ang umaharap bilang kinatawa ni PBBM o ni Bongbong Marcos. Halimbawa, yung mga secretaries niya sa iba't ibang departamento, sila yung tinatawag nating alter ego ng presidente. So, medyo mahirapan tayo kung sila yung titignan natin. Kaya nga, ang focus natin dito ay buong organisasyon para lahat ng kinatawa ni President Bongbong Marcos ay pwede nating isali dito. At ito, nakashare na dito yung Microsoft Excel. So, umpisahan na natin. So, like po and share ng ating videos para malaman at makita din ng iba. Again, disclaimer lang, ito ay base lang sa aking mga nakikita sa mainstream media or sa kung anong mga binabalita patungkol sa Marcos administration. At probably kasali na din sa kung meron man akong bias, yet pipilitin kong ihiwalay yung bias ko. So, patungkol kay President Bongbong Marcos. Sasabihin ko lang na nung tumakbo si President Bongbong Marcos, hindi ko binoto si President Bongbong Marcos bilang presidente. So, iba ang binoto ko. Ito sinasabi ko para magkaalaman, para isipin ng karamihan na magkikita ng video na ito ay tayo ay tinitignan natin itong Marcos administration na fair in line dito sa pinag-usapan natin patungkol sa attitudes and behavior. Kasi ito'y related sa psychology and social issues. Ito'y application na. Ito, umpisa na natin. So, umpisa tayo sa pag-identify ng iba't ibang behavior na nakikita natin sa Marcos administration. Ito, lakihan ko lang muna ha. Okay? So, identify natin kung ano yung mga ginagawa niya. So, ano yung mga major? Nagpa-podcast siya? Podcast?
I think 4 times na nagpalit ng PCO, secretary. Then, nag-invite siya, nag-demand, sabihin natin, ng resignation sa mga secretaries, pero hindi tinuloy. Okay, ano pa? So, pwede kayong magdagdag sa comment section para sa susunod ma-identify din natin. At ito pa, noong March, pinadala nila si Digong sa Dahig. Teka lang, mukhang nawala. Nawala. Ayan, sa Dahig. Ano pa? Nung pinadala, kung natatandaan ninyo, pinadala nila si Digong sa Dahig, nagkaroon ng issue, malaking issue doon. Teka lang mga ka-psychology. Anong nangyari? Pero yung bago yan, sinasabi na hindi mag-cooperate sa ICC, pero lumalabas na nag-cooperate talaga. Ayan, ito, again, yan yung mga nakikita ko, ha, correct me if I'm wrong, I might be wrong. Dito, ano pa? Yung PCO niya, ang ito napapansin ko sa kanyang PCO mga psychology, laging bumabanat sa mga Duterte. Okay? Laging bumabanat sa mga Duterte. Ano pa? Ito medyo marami na ito, ha. So, tingnan pa natin. Yung ito kasi Marcos administration, isali natin yung wag na natin isali yung Congress. Bumibisita sa mga lugar na merong issue. Okay? Personal na bumibisita. Ano pa? Ano pa mga nakikita natin kay Marcos administration? Yun yung kabuuan, anong mga ginagawa dito? Ito major mga psychology. Hindi binigyan ng subsidy ang PhilHealth. Ito medyo major ito eh. At ano pa? Nag-approve ng 2025 budget ng maraming issue. Ito. Major ito ano pa sa tingin niyo mga nakikita natin? Anyway, ito lang muna. Meron tayo dito mga siyam. At ano pa? Sali natin dito pero hindi, medyo malaking issue pa yung nangyari kay Paulo Tantoco. So hindi tayo sigurado. Ito lang mga sigurado natin. Yung mga issues dito. Okay. So anyway, ito. At ito, dito, lagay natin yung situations or tatawagan nating triggers. Pero dito mga ka-psychology, medyo mahirap ito. Kasi bakit? Ang mga in-identify natin ay wala naman itong triggers. Wala itong triggers. Ito yung mga sitwasyon lamang na kung saan sitwasyon na kung saan ito may full awareness ito. So ito sabihin natin dito, own podcast. Bakit naglabas siya ng own podcast? Possible, bumaba ang kanyang ratings. Ay, dito pa pala, may malagay pa ako ito natatandaan ko, pumasok sa isipan ko. Sinasabi niya na gusto niya ng kaibigan. Ayaw niya ng kaaway. Pero, sinasabi niya, pero bumabanat siya. Saan parte doon? Ito, yung sa podcast niya, sinasabi niya, natatandaan niya sa podcast niya, sinasabi niya na gusto ko ng kaibigan, ayaw ko ng kaaway, kaya pinapalabas sa media na gusto niya makipag-reconcile kahit hindi naman talaga. Pero nung tinanong siya, kumusta yung status sa drug war niya, sinasabi niya, bumabanat siya, bakit? Kasi sinabi niya, ang issue naman kasi doon ay ina-allege kay PRRD na sa mga kalaban ni PRD, ni President Duterte na kung napagkamalan ka ng involved sa drugs ay papatayin ka. Yun sinabi niya. So nakikita ko doon na bumabanat siya. Okay? So kasi pwede naman niyang hindi sabihin yun eh. So kaya nalagay ko ito dito sa behavior. Ano pa? Okay? So ito, 4 times na nagpalit ng secretaries, PCO secretaries nag-demand ng ano bito? Posible din bumaba ang ratings. Nag-demand ng resignations. After the election ito, pinadala si Digong sa Dahig kasi daw merong okay. Ito nakikita ko dito mga psychology. Ito malaking issue ito kasi walang treaty, walang treaty, ibig sabihin so walang batas na susuporta sa desisyon ng Marcos administration na ipadala ang isang Pilipino doon sa ibang bansa para litisin. Pero since walang hindi pinigilan ng Supreme Court, ina-assume na anong tawag nila diyan? Presumption of regularity. So ibig sabihin legal yung pagdala nila diyan or yung ginawa nila kay Digong. Ito ano pa? Ito nag-cooperate ano pa? So bumibisita sa mga lugar kapag mayroong issue, problems. Personal siya ha. Ito hindi binigyan ng subsidy ang PhilHealth. Anong situations or trigger natin dito? Economic problems or ano pa? Financial problems. Okay. Ganyan yung mga trigger. Nag-approve ng 2025 budget ng maraming issue. So ano kaya ang possible situation nito? Trigger natin. Focus sa goal niya for 2025. Pwede din or ayaw niyang revert. Tama bang word natin? Ayaw niya ng paatras na lang. Ganyan.
Sinasabi niya gusto niya ng kaibigan nga, ano, ito, during podcast ito, pero bumabanat siya. Fully conscious siya, walang situation, interview, so wala tayong malagay dito. So, fully aware siya. So, dito natin, tentative attitude. Ito, papunta na tayo dito. Kung natatandaan niyo, ganito din yung ginawa natin kay Vice President Sara Duterte. Okay? So, ito, analyze natin. Nag-isa-isahin natin itong iilan sa mga somehow related na mga naobserbasyon natin sa Marcos administration. Okay? Again, sa sinasabi ko, sa mga supporters ni Bongbong Marcos dito, President Bongbong Marcos dito, I might say na words na hindi niyo magugustuhan, pero kung open kayo for discussion, pwede niyo rin po itong ipagpatuloy itong video natin. Pero kung hindi kayo ganyan ka-open, okay lang na hindi niyo ito tapusin. Okay? So, para din sa mga anti-Bongbong Marcos, the same thing din. I might say na hindi niyo magugustuhan, so pwede niyo rin itong i-skip. Again, kung open din kayo for halimbawa dito, discussion, so I suggest pagpatuloy niyo rin para again, magkakaroon din kayo ng ibang perspektibo dito kay President Bongbong Marcos. Okay? So, ito, tentative attitude. Puntahan na natin. Ito, analyze natin. Analyze natin yung behaviors together with the situations. Okay? Or yung mga triggers na. So, ito, gumawa siya ng own podcast. So, ang nakikita ko dito, siya niya mismo, nangunguna. Anong sitwasyon nito? Bumaba ang kanyang ratings. At dito, related dito sa personal na, ikulayan natin ito para sabihin natin na, okay, somehow related. Bumibisita sa mga lugar, siya mismo, nangunguna, na mayroong problema. Ito, nakikita ko, related din ito dito. Nagpalit na 4 times or 5 times na nagpalit ng PCO secretary. Ano pa? Ito, related din ito. Ito nakikita ko ha. Sinasabi niya na gusto niya ng kaibigan pero ayaw. Personal. Ito, honestly, ito sa mga ilang mga nakikita ko dito. Okay, kulayan natin. Mga red. I-match-match natin yung mga kulay, mga ka-psychology. So, nakikita ko dito na conscious siya sa impression ng mga tao. Okay. Kasi ito, gumawa siya ng own podcast para ma-deliver niya yung kanyang kung anong gusto niyang sabihin or anong sa loobin niya. Ito, sinasabi niya, pero ito mga ka-psychology, mukhang opposite ito. Gusto niya kaibigan, pero bumaba na siya. Anong masasabi natin dito? Ito, ganito din. Conscious siya sa impression ng ibang tao. Nakikita ko dito na, kung pasintabi na lang sa mga pro-BBM, nakikita ko dito na, ito, pakitang tao lamang. Ayan. Sorry sa mga, kay PBBM, Yan yung nakikita ko dito, Ito din, sinasabi niya, gusto niya ng kaibigan, yet bumabanat siya. Ganito din, pakitang tao. Pilit na i-presenta ng maganda yung sarili niya. Okay? Ito mga red. So, may mga possible attitudes na tayo, dito, nag-demand ng ito din, related din ito. Nag-demand ng resignations, ganito din. Pinapakita na matapang. Ano pa? Para sa akin, pinapakita niya na ang may sala ay yung mga cabinet members niya. Ito. Yan yung nakikita ko, mga ka-psychology. Okay? Ito, pinadala si Digong sa dahig. Ito, kasi merong warrant of arrest. Sumusunod sa batas. Sumusunod sa batas. Ito, lagyan natin ng ibang kulay dito. Ibang kulay natin dito, yan. Sumusunod sa batas. Pero ito, magkaiba rin opposite din. Sinasabi, nanloloko. Ganun, nanloloko. Okay, hindi nagsasabi na totoo. Sinungaling. Di ba? Okay. Ito, ibang kulay din ito. Lagyan natin. Okay. Ano pa? Hindi binigyan ng subsidy ang PhilHealth. May economic problems na nakikita ko. Bakit niya hindi binigyan? Pwedeng tingnan natin na anong tawag doon sa Tagalog. Kasi thrifty sa English. Hindi ko kung tama ba itong spelling ko, mga psychology Thrifty, maparaan, ano pa? Economic problems. Kaso lang, handang suwayin ang batas. Magawa lang ang tungkulin. Pwede. Yan, at least positive yan
Baka isipin ng mga pro BBM na one-sided tayo dito. Yun, pinakita natin na fair yan. Ito pa, nag-approve ng 2025 budget ng maraming issue. Oh, ano ito? Anong goal niya? Focus sa 25 kasi mas maraming project ayaw niya gamitin yung previous year na budget. So, ito, somehow related ito dito. So, anong nangyari? Ganyan din, handang suwayin ang batas. Magawa lang ang tungkulin. Okay? Pero ang issue dito, mga ka-psychology, tanong natin, wala na ba ibang paraan? Ito yung susunod na tanong. Halimbawa, ito. Ito, PCO, bumabanat. Wow. So, nakikita ko dito, bumabanat sa Duterte, um, para iangat ang sariling admin. Kasi, marami naka-appreciate sa kay PRRD nga admin, Tito, ibabagsak nila si PRD para iangat nila ang sarili nila. Okay? So, halimbawa, ganyan. Natapos na natin. Tentative, mabilisan lang ito. I believe kulang pa ito. Pero punta na tayo dito. Tingnan natin kung paano natin i-reduce ito into one. O combine na natin ito lahat. So, conscious siya sa impression ng ibang tao, pinapakita na matapang, pero hindi niya tinuloy. Sumunod sa batas, nanluloko, sinungaling. So, combine natin ito lahat. Ano kaya ang isa o dalawang attitude na mai-attribute natin dito sa Marcos administration? Ito, mga ka-psychology, hindi lang ito focus kay President Bongbong Marcos, kundi sa buong administration kasali na ito mga secretaries niya. Okay? So, handang suwayin ang batas, magawa lang ng tungkulin. So, thrifty, maparaan, handang suwayin ang batas, ganun din, pilit na ipresenta ang maganda. Unang-una, nakikita ko dito, combine natin itong conscious sa impression, pinapakita na matapang, ito, ganun din eh. Ito, pilit na presenta ang sarili na maganda, ito pwede itong isahin eh. Ito, pakitang tao lamang. Ito, nanloloko, sinungaling, pinapakita na. So, magsunod ito. So, sabihin natin, ano siya? Ano kaya? Comment nyo dyan mga ka-psychology ko anong pwede natin ilagay dito. Ito ganito kasi mahirap dito kapag yun nga sabi ko nung ginawa natin ito kay Vice President Sara Duterte. Sabi ko nga mga 15 to 30 minutes interview, kailangan mo ng 3 to 4 hours niyan sa pag-analyze. Ito ginawa nating mabilisan lang para lang may idea kayo kung anong ginagawa namin sa mga ganito na mga pagre-research or pag-analyze ng mga lalo na dito mga qualitative information ito. So conscious okay. So ito nakikita ko. Conscious siya sa anong impresyon ng iba to the point na handa niyang suwayin yung batas. Ganyan. Bakit ito? Sinuway niya dito, pinirmahan niya ito. Pinirmahan niya. Okay. Conscious siya kung ano sabihin ng iba, pero yung action niya ay iba yung sinasabi, ganyan eh. So, impression. Ang pumapasok sa kaisipan ko ulit-ulit ito mga psychology. Pakitang tao eh. Sorry sa mga supporters ni President Bongbong Marcos pero ito yung lumalabas talaga eh. Sorry. Bakit matapang? Kasi lumalabas dito sa aking kaisipan mga ka-psychology ay hindi marunong maghanap ng ibang paraan eh. Ayan oh. No, negative na tuloy. Ayan, negative na. Sorry sa mga sumusuporta kay PBBM ha. Pero ito yung pumapasok eh. Again, hindi naman ito final mga ka-psychology. Ito ay practice lang natin. Ito na nga, no, kapag identify na natin itong attitude, no? Kita tao, hindi marunong maghanap ng ibang paraan, kaya sumusuway sa batas, no? So, bakit lumabas ito? Kasi, yun nga, hindi nagbigay ng subsidy sa PhilHealth bawal yun sa konstitusyon. And then, mas malaki pang budget ng DPWH kaysa sa education, yet pinirmahan niya. Kasi ayaw niya bumalik doon. Ito yung mga major na nangyari dito. Ito, hindi naman ito final, mga ka-psychology. Ito ay, practice lang natin. Ito na nga, no, kapag identify na natin itong attitude, no, kita tao, hindi marunong maghanap ng ibang paraan, kaya sumusuway sa batas, no? So, bakit lumabas ito? Kasi, yun nga, hindi nagbigay ng subsidy sa PhilHealth bawal yun sa konstitusyon. And then, mas malaki pang budget ng DPWH kaysa sa education, yet pinirmahan niya.
O, kasi ayaw niyo bumalik doon. Ito yung mga major na nangyari dito. Ito, no. So, future behavior, halimbawa sa SONA, pakitang tao sasabihin, expect tayo na magpresenta ng magandang plano. Ano pa? Expect magsasabi na working president kasi bumibisita siya personal. Kasi pakitang tao eh. Okay? Ano pa ba? Halimbawa, may bagyo. Oh, ah, nag ah, expect yan, bumibisita yan sa mga flood victims, halimbawa. Katulad ngayon, may bagyo. Okay? Ito, hindi marunong maghanap ng paraan or ng ibang paraan. Or sabihin natin, kasi naging konsentidor siya, mas maganda siguro sabihin natin dito, um, konsentidor? Oh, na leader? Pwede rin, no? Lagay natin. So, expect natin dito, kung ngayong taon, kung mayroon na namang mga, halimbawa, insertions, ang mga congressman, posible i-approve niya yan. Ganyan yung mga predictions natin, mga ka-psychology. Okay, so I hope mayroon kayong natutunan dito. Medyo mahaba itong video natin. Kasi again, sinasabi ko nga, kailangan ng mahabang oras na pag-analysis dito. Kasi ang buong organization itong ina-analyze natin. Okay? So, comment kayo dyan kung agree or disagree kayo dito sa mga analysis natin. Again, hindi ito final, hindi ito conclusive kasi trial lang naman yung ginagawa natin. Pinapakita lang natin kung ano yung mga usual na ginagawa sa ating practice sa field sa psychology every time nag-analyze tayo. So kung nakikita ninyo, walang immediate, hindi tayo gumagamit ng common sense psychology. Ibig sabihin, lahat dadaan sa tamang proseso, sa scientific process yung tinatawag natin. Okay? So, which is in-explain na natin kung ano yung scientific process sa isa sa mga videos natin. Okay? So, paki-like po and share ng videos natin para malaman din ng iba at matuto din ng iba. Okay? So, magkita-kita tayo sa susunod na video natin. At maraming salamat sa lahat sa panonood ng ating video.